Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. So, December 20, so 21. So, pag mga first-time users, mga kababayan, ay makakakuha ka ng $30. So, ikaw ay nasa Amerika, Europa, at Canada. Kaya naman, go, go, go. Alright, pakishare naman ng ating Facebook and YouTube, ang ating Boldiac TV and Boldiacan. Grabe, naramdaman nyo na ba ang Pasko sa Pilipinas? Or hirap na hirap pa rin ang bayan natin. Mga kababayan, kagabi ay sunod-sunod tayong nagtalakay kung saan pinag-uusapan natin yung mga loopholes or mga red flags rather ng mga testamento o statement ng NBI, ay ng DILG, di ba, ng driver, ng asawa ni Yusek Cabral na kung saan ay nasasangkot nga dito sa matinding pagnanakaw sa Kabanang Bayan. At ang mastermind ay si Bangag Jr., si Lisa Tanas, si Martin Romualdez, Tambaluso, si Sandro Marcos, at yan ay wag nating iaalis sa picture. Ngayon, mga kababayan, ang statement ngayon ng NBI nananawagan sa mga motorist o yung mga motorista na dumaan doon sa Cannon Road kung saan doon nangyari ang kahindik-hindik, kagimbal-gimbal na di umanong pagkalaglag ni Yusek Cabral na according sa latest report, durog-durog yung paa. Pero dun sa picture na ipinakita ay mukhang buong-buo naman yung kanyang festlock. Yun nga lang, malayo yung picture at hindi naman talaga malinaw ang pag-present sa media. Then another thing, yung may nakuha pa ng driver niya na magkaroon ng or mag-selfie sa kanyang amo na si Yusek Cabral. So, another issue mga kababayan, actually, sabi ko nga, nagsusuntukan yung kanilang mga pagpapaliwanag. Alright? So, isa-isahin natin yan. Okay? Isa-isahin natin yung mga pagpapaliwanag dahil yung pinaka huling interview, sinasabi ng, di ba pinag-usapan natin kagabi, yung mga statement ng asawa na gustong-gusto nilang makasama, yung si Yusek Cabral, then ayaw niyang ipa-autopsy, natakal natin yung isa-isa kagabi, balikan nyo na lang yung vlog. So na-miss ko yung sinabi niyang baka nadulas lang. Okay, play muna natin yung interview, napakasaglit lang sa ABS-CBN. Dito ko i-play sa aking phone, then tuloy-tuloy na tayong magbo-boljak. Okay. Gano'n nila na so kung ayun na, decision nga kami ng mga bata na kung ano, tapos nag-consult ako sa kasi ako, nakita ko yung ni Cathy, kung ano yung condition niya nung pagdating ko dito, sabi ko, saan nyo, yung gas-gas na sa paa, sa kamay, dito na sa kamay, pagkasabi. Yun lang, sabi ko, ba't kailangan niya pang wala namang anything na Ning ano? Na pwede mong sabihin na okay. Tingnan natin ng sa NBI na Medico. Tingnan, biligtad namin,
Sir, ang ano niyo po ba dito, sir? Naniniwala po ba kayong may pagkulang o sinadya? Baka nadulas lang yun na kasi mag-unwind lang siya, diretso lang na Na ano? Ating kang doon na yon. Di ba? Nakita ninyo? Hindi natin alam kung yung asawa, hindi naman natin sinabi na guilty na kagad siya sa ni Maharlika, sa korte ni Maharlika. Pero, mga kababayan, yung statement niya na yung ni ano, di ba? Puro ano. Ano ang komento niyo dyan, mga kababayan? Okay. Sabi ko nga, ang daming nating dapat balikan, okay, red flags. Kasi sinabi niya baka nadulas lang. Mga kababayan, ulit-ulitin natin, kung asawa mo yon, lahat ng possibilities, lahat ng person of interest, katulad ng driver, ay pagdududahan mo. Kasi like few hours after nategi, di umano, o kasi, although kinonfirm ng NBI na si Cathy Cabral, pero sa ating mga, mapanuri, nagdududa pa rin tayo. Mga kababayan, nagdududa pa rin tayo kung ito ba ay talagang aksidente. Kasi sabi ko nga kagabi, hindi mo kaagad maro-roll out yan kung aksidente. Kasi mga kababayan, di ba, sa first day, 2 days na ngayon, o 48 hours, hindi kaagad, ang daming red flags na ayaw ipa-autopsy. Then, during the first day, sabi ko, kung nanood kayo ng NCIS, Law and Order, Forensic Files, di ba? Hindi yan isang araw o 2 araw na solve kung ano talaga yung kung ano talaga yung nangyari sa katawan, okay? Sa katawan ng isang biktima. Kasi mga kababayan, ang sinasabi ngayon ng DILG, ng gobyernong Bangag, di ba, ni Remulla, yung julol na yan, na crush ni Lisa Tanas, sinasabi niya ngayon na wala daw foul play. Sabi ko nga, just 48 hours, nagkaroon ba ng toxicology test? Sinabi ba nila sa taong bayan na negative si Cathy Cabral sa pulburon or sa sleeping pills or sa any drugs? 'Di ba? Kasi standard 'yan, mga kababayan. So nagkaroon ba sila ng thorough investigation nga na sinasabi natin, hindi pa nga sila nag-provide ng tignan muna namin, maghahanap muna kami ng mga witness, baka kasi may naka-witness nung before and after na nangyari. May CCTV pa, may CCTV ba na sasabihin nila dapat na, teka, i-make sure muna namin, bilang NBI, bilang ahensya ng government, like NBI, PNP, di ba? Although tinanggal yata nila yung head dyan sa Benguet dahil malamya or, hindi daw sumunod sa tama yung kanyang pag-i-investigate dito, Exactly. Kasi talagang hindi sila sumunod sa tama dahil itong DILG, itong Bangag Administration na naglabas na kaagad, mga kababayan, naglabas na sila kaagad ng information na zero foul play. Balikan uli natin yung nangyari kay Paulo Tantoco na it took days, maybe a week, yung bago ni-release yung kanyang body. And also, bago natapos yung toxicology test. Kasi hindi natin alam, di ba, kung si Cathy Cabral ba, nung pumunta ba siya doon, ay uminom ba siya ng alak, under the influence ba siya, o whatever. Yun na nga, kung meron ba siyang iniinom, i-consider mo yan. Kung meron ba siyang kondisyon, meron ba siyang sakit sa puso, may history ba siya in the past, yung mga ganun-ganun, di ba? Kung mainom nga siyang pangpatulog, ba may uminom ng, maya, pinainom ng, ng, what do you call that? Like, dito sa Amerika, yung lorazepam, di ba? Yung mga sedatives na tinatawag. So, maraming pwedeng naiimbestigahan na yung factors kung bakit siya na laglag. 'Di ba? Walang walang ganun-ganun lang sasabihin nila, zero foul play. Chu-chu-chu-chu. Sinabi lang ni DILG Remulla.
Di ba sabi ko, walang thorough investigation. Like within 24 hours lang, may result na kaagad sila. Na wala na, hindi natin alam kung yun na, kung under the influence. Di ba? Sinabi nga natin kahapon na meron bang pattern, okay, pattern or ebidensya based dun sa kanilang pag-check up kung nag-struggle ba itong si Cathy, si Cabral. So ang daming mga eksena na mga possibilities, sabi ko nga, na mga factors na pwedeng tignan ng gobyernong bangag na ito. Alright? Ulitin ko, 'di ba ngayon dahil sinasabi ni si Leandro Leviste na sinabi daw ng gobyernong bangag, NBI, PNP, na kapag hindi sinorender yung cellphone ni Cathy, ni Yusek, yung namatay, ay hindi nila ibibigay yung bangkay o yung katawan. Mga kababayan, sabi ko nga, SOP yan. Standard yan na talagang kunin yung mga cellphones, bags, kasi titignan yan kung sino yung uli niyan tinext, sinong last call, sinong kausap niya. Kasama talaga yan, SOP lang. The problem, na maiintindihan natin na wala talagang, hindi naman talaga tayo nagtitiwala dito sa Bangag Administration patungkol sa kanilang mga imbestiga na yan. Kaya nga sabi ko nga sa family, kung talagang kayo ay concerned, i-extract nyo, i-transport nyo lahat ng messages, emails, okay? Emails at kung ano pa na kaya nyo gawin, like pictures and everything, na intact yung inyong, mga conversation ng inyong kapamilya. Hindi ko kayo tinuturuan para i-conceal o itago kung ano man yung mga ebidensya na yon para hindi mabura ng Bangag Administration na yon. Pero yun na nga, medyo contradicting kasi yung sinasabi, yung statement nung asawa. Yun nga, sinasabi nga natin na parang nonsense or illogical na sasabihin niya na, baka nadulas lang yan. Di ba? Nadulas lang na wala pang na hindi pa natatapos yung investigation. Sabi ko nga mga palangga, pa lang, wala pang natatapos na ba ang 48 hours? Wala pa, pero ganun na yung statement nila. So, hindi nagkakatugma dahil sinabi ng family na wala daw sa kanila yung cellphone. Hindi daw binigay. Tapos ang sinabi naman itong ni Remulla, ni DILG, Remulla na ayaw daw ibigay ng family. So again, which is which? Sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan dito? Dahil kini-clear na ngayon ng Bangag Administration na okay, tapos na, wala ng foul play. Sabi ko nga, kung natatandaan ninyo, nung ilabas ko yung Polvoron video, nataranta si Bangag noong 2020, last year, nilabas ko yung Polvoron video, tapos naggupit-gupit sila ng Manila paper, ng mga folder, dinikit-dikit yung mukha ni Bangag, na ito, based on our forensic. Hindi naman ganun ang forensic. Ang